Kung titignan natin yung lineup na ito ng Lakers ngayon, idol, andyan si Rui, andyan si Vando, Ayton, Kennard, pati Jake LaRavia. Hindi ko lang sure, idol, pero mukhang ito po yung first time na makita natin yung ganitong klaseng lineup ng Lakers ngayong season, buhat na rin ng injuries ng kanilang mga star guards, sina Luka at AR nga. Madalas kasi yung mga lima sa court ay either kasama sina Luka, AR, or LeBron, kahit tigi-isa doon. Ang mapupuna mo kagad sa lineup na ito ay wala silang floor general. Currently si LeBron ay nagpapahinga at siya sana yon. Walang player sa lineup na ito ang masasabi mong mahusay maghimay ng depensa at kasing kalibre ng playmaking ng Big 3 ng Lakers. Yes, may mga pwede kang puntahan sa opensa. Like si Ayton, pwede mong bigyan yan sa poste. Or si Rui, ganun din. Si Kennard, pwede mo rin gawan ng mga set plays. Pero kailangan mo pa rin ng guard or playmaker dyan para mas maayos, mas planchado ang opensa. Issue na ito in itself, idol, pero yung depensa pa nga actually yung nagkulang dito. Late ang closeout ni Jake. Minsan awareness na nga lang din talaga tulad ni Ayton, hindi naman niya kailangang mag-abang dyan pero pinili niyang pick upin itong si Flag bago pa mag half court. Di malamang may iwan lang yan kung tumakbo na lang si Ayton papunta sa loob at doon nag-abang kay Flag, di mas okay pa sana. Kaya wala, kinain lang sila ni Cooper Flag dito, idol. Manood ng live na laro sa basketball sa 1x Sports, gamitin ang ating code na JonasPB. Scan nyo lang po ang ating QR code. So dito po sa first quarter, medyo depensa pa rin talaga ang naging issue. More than sa opensa para sa akin. Sinalta na ni Coach JJ si Bronny para naman may isa pang guard tong Lakers sa court. Kasi kanina, si Kennard pa nga yung nagtitimon hindi naman point guard yan dito sa Lakers. Okay naman po na matchup din to na si Vando ang bantay kay Flag at kaya niyang sumabay sa haba ni Flag Pero ang init na rin talaga ng rookie na ito sa mga oras na ito. Though yun sana yung maasahan mo kay Vando, andyan siya sa court to do defense at dito kinain lang siya. So para sa akin, mas concerning ang depensa po, idol. Kung magawa ng Lakers to sa mga oras na wala si LeBron, yung mapilit nila na kumuha yung kalaban ng mga long two na well contested, okay lang kahit pa pumasok. Pero good job kay Bronny yan sa pag-contest, though kakaunti yung mga ganito nila this game So even if may LeBron pa nga, idol, sa court, kung wala kayong depensa talagang mahihirapan kayong manalo. Umiscore ng 128 points ang Lakers this game nang wala ang dalawa nilang top scorers So masasabi mo rin na kaya pa rin namang buhatin ni LeBron tong team kahit papaano. Actually, mas bumigat din po yung responsibilidad ni Kennard sa opensa at kahit struggling siya sa shooting, nakakagawa pa rin naman siya. Pero yung depensa, dito kita nating nakababa ang kamay ni Kleber habang sinasalo na ni Middleton yung bola. Basically, bad defensive stance, idol, kontra sa shooter ng kalaban, kaya mataas din yung kumpiyansa nilang tumira. So ang problema ay ganun pa rin, problema na to nung sina AR at Luka ay andyan pa, mga idol, pero yan pa rin natatarget din yung iba nating guards on defense, kaya mas dapat sinisipagan ng iba na mag-help and recover. At nung mga nananalo pa yung Lakers, maganda ang ginagawa nila nun, pero dito ay hindi nila nabigyan ng help si Luka, easy score tuloy. I think pag bumalik naman si Marcus Smart ay makakatulong din siya sa perimeter defense ng Lakers and syempre sa playmaking nila, kasi dito talagang kinakain lang ni Flag tong si Luke kaya ma-appreciate mo rin yung depensa ni Luka kasi nag-improve na rin siya in this area at halos hindi na nga naging issue talaga yung nagiging cone siya pag nagbabantay ng tao. Siguro kung si Smart to, baka iba po yung resulta, pero ginawa naman ng Lakers yung part nila dyan. Nag-help si Rui, si Ayton ay nandyan din para mag-help sa dulo at sobrang tough na nung tira na ito, pero wala na ipapasok pa rin talaga ni Cooper Flag. Kaya para sa Lakers, dapat din magbigay pa sila ng more attention sa depensa. Tinatop lock na ni Kennard tong si Flag, meaning ay hinaharangan niya to para hindi umangat. Nabasa na kagad ng rookie yan at biglang nag-cut papasok. So good read kay Flag yon, pero bad din naman sa Lakers kasi nalusutan sila. Late na rin po yung help, so another score ulit. Tinambakan yung Lakers sa laro na ito, mga idol, pero nakahabol naman din sila kahit papaano. Though hindi talaga kaya kasi hindi nila madepensahan ng maayos si Flag at yung run and gun offense nitong Mavericks. Ang lesson na pinakamapupulot ko talaga rito ay kaya naman ding mag-survive ng opensa ng Lakers. Yun nga, nakascore sila ng 128 points without yung top 2 scorers nila. Pero yung depensa talaga yung ligwak. And next game kontra OKC, siguro mas pangit na depensa pa ang makikita natin. Hindi optimistic no, pero best team in the league din kasi yan. So expected naman na. Sana gulatin tayo ng Lakers, pero hindi na ako umaasa syempre. Kaya ano po ang masasabi nyo sa video natin ngayon, mga idol? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pakipindot na lang, idol, ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel. And ako nga pala si Jonas PB, and as always, hanggang sa muli.